Balikan po natin si Nel Maribuhok na nasa Batasang Pambansa pa rin sa mga oras na ito. Okay. Nel. Yes, Monica, kasama natin si Department of Migrant Workers Secretary Hasleo Kakdak. Secretary, magandang gabi po. Magandang gabi. Kamusta naman po? Yung naging laman ng talumpati ng Pangulo na banggit yung kapakanan ng ating mga manggagawa sa ibang bansa. So, what's next po? Well, unang-una, ang aming pugay kamay sa ating Commander-in-Chief, sa ating Chief Executive for a job well done in terms of delivery of his constitutionally ordained mandate, no, to deliver his State of the Nation address. He was in should I say, wonderful form. It was a great speech, comprehensive, siksik sa laman, detalye, and at the same time, pinanindigan niya yung ating patriotism, pride bilang lahi, bilang Pilipino, bilang sambayanan. Gawa nito mga recent na mga lumalabas sa media ng ibang bansa na insulto sa atin. So, napakagandang pakinggan ng ating Pangulo. Pinaglalaban tayo at pinaninindigan tayo. And of course, sabi ko, I was also thinking of my 15-year-old daughter back home. Sabi ko, dapat pag-aralan ng mga estudyante yung speech kasi it touches upon just about everything that's important to us Filipinos, di ba? Education, health, OFWs kasama sa buhay natin, yung anti-corruption, kapakanan ng mga kabataan, di ba? Everything and anything that will touch our heartstrings and our minds, natalakay ng ating Pangulo. Sa OFWs, di ba? Pinarangalan niya mga OFWs as he always does, but also yung tinaguyod niya muli tinalaga niya muli ang mga programang nagbibigay ng serbisyo sa kanila sa oras ng pinakamatinding pangailangan. Kaya nandun yung Middle East crisis, 18,000 na natulungan, 12,000 na natulungan in terms of repatriation, sa kabuuan 140,000 na natulungan. Kaya napakahalaga nitong kasalukuyan nating sinasagawa. Nabanggit din yung programa namin with Sexani, yung sa Pilipinas, Ikaw ang Maman Sir, returning teachers na nabigyan ng programa sa public school system. So it's all about upholding what is important for OFWs and for us as a society. Ano pa po ang aasahan sa mga natitirang taon ng administrasyon para isulong yung kapakanan ng ating mga OFW, sir? Yes, binanggit ng Pangulo yung Action Fund. Yun, 2 words lang yan. Pero yan ang legal, medical, financial assistance na magtataguyod ng resources, di ba? You walk the talk bilang leader. Kung tutulong, dapat may pondo or resources. That's the Action Fund na tinalaga niya, pati yung OWA Pangkabuhayan Program bilang paglalantad ng resources that will go with the delivery of services. So legal, medical, financial, repatriation sa tulong sa OFW sa panahon ng krisis at sa pangangailangan. So binanggit din niya yung pag-deliver ng basic needs sa mga nangangailangan abroad, and then yung repatriation, shelter, di ba? Covered lahat. Kaya sa amin, patuloy, papaigtingin pa. Recently, binigyan tayo ng supplemental budget, 3 billion. Dinagdagan pa ni Pangulo yung budget namin, 2 billion this year. Dinagdagan pa niya ng 3 billion sa recent niyang anunsyo. Kaya it's all about, since nasa Kongreso siya at kailangan mag-allocate ng resources in tandem with the Congress, it's all about making sure that there are adequate resources to match the powerful programs and effective programs for our OFWs. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan na nanonood din sa ibang bansa. Ang mensahe po ay patuloy po tayo sa DMW, sa ilalim ng liderato ng ating mahal na Pangulo, na magpatuloy na magbigay ng serbisyo sa inyo. At si Pangulo, wala na po siyang iniisip kundi ang inyong kapakanan. Over the weekend, he was asking about those seafarers who are in trouble or in danger in the Black Sea and in the Persian Gulf and in the Red Sea. So, ganyan po ang klaseng paggagabay at pagmamonitoring na ginagawa ng Pangulo para sa inyo. At sa DMW, paigtingin pa ho namin ang programa at serbisyo para sa inyo. 1348 hotline. Tumawag lang po doon. Ayan, 1348. Maraming salamat po, Secretary. Salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat sa oras po ninyo. Yan po, kasama natin si Migrant Workers Secretary Kakdak, kung saan inilihad niya yung magiging plano ng kanyang ahensya sa mga susunod pang taon. Monica, Victor, balik muna sa inyo. Maraming salamat muli, Nel Maribuhok, at kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak.